Ito ang kagandahan mga idol kapag halimbawa lumalaki na yung ipil-ipil ng gantong kalaking puno, halos yung damo hindi na umubra, hindi na makatubo, at habang lumalaki na rin yung puno ng ipil-ipil, lalong mas nagiging kapakipakinabang kasi dumadami na rin yung dahon niya. Yo! What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito nga mga idol, may nagtanong po sa atin bakit daw po matataas yung ating talas o yung putol ng ating mga ipil-ipil. Pwede naman daw mababa. Ngayon nga mga idol, is papaliwanag natin. At meron din pong mga nag-comment sa atin. Shout out sa iyo Idol Ayot de la Cruz. Isa po siya sa mga nanonood sa atin. Idol, sa susunod, turuan mo kami ng pag-aalaga ng ipil-ipil. Gaano kalimit putulan, ano ang dapat height, anong pataba at iba pa. Magtatanim muna ako para bago ako bumili ng baka. At shoutout din kay Elizabeth Narbaha. Sir, paano nyo po inalagaan mga ipil-ipil nyo? Sa amin kasi dito may punggos, lalo na kapag halimbawa tag-araw. Yun nga mga idol, yung mga ipil-ipil natin makikita nyo, yan po, napakalago, napakakapal. Kasi nga po, naalagaan natin ng maayos. Sa totoo lang mga idol, wala po kaming ginagamit ng mga abono o mga fertilizer sa aming mga kumpayan. Bale po sa edad po kasi niya ng 6 na buwan, pwede na po yung putulin. Unang putol po namin yan hanggang baywang. Tapos after 3 months po ulit, malago na po ulit yan. Hanggang dibdib naman po yung putol natin. Tapos after 3 months ulit mga idol, pagputol po niya natin is pantay tao na. Kasi mga idol, habang lumalaki at lumalago yung kumpay natin, habang lumalaki po yan, tumataas, kailangan po niya ng matatag na pundasyon, matatag na puno para maging matibay po siya kahit dumami po yung dahon niya o dumami yung sanga niya. At makikita nyo nga mga idol yan, yung kung paano po kami magkumpay, kung paano namin kumpayin yung aming mga ipil-ipil. Ganun lang po, tinatalas po namin na yan mga halos nasa 1 taon na mahigit na po yan. Ganyan po yung pagkumpay namin, pinuputol po namin ng halos pantay tao. Kasi nga mga idol, isa rin po, marami rin po tayong mga ligaw na bisirong baka. Kung halimbawa puputulin po natin yan ng mababa, is kakainin po yan ang ating mga bisirong baka kung mababa lang po. At nung ating halimbawa kung may mga ligaw tayong kambing, kakainin po yan. At maaari pong mamatay yung ating ipil-ipil o hindi po gumanda yung kanilang mga dahon. Tsaka mga idol, kung halimbawa mababa po yung putol natin sa ating mga ipil-ipil, is mauunahan po yung tumangkad ng damo. Halos hindi po makakasubol yan ng maganda, hindi po kumbaga yayapusin po yan ng mga baging o ng mga ligaw na damo, at hindi po makakasibol ng maayos o hindi talaga makakatubo ng maganda yung mga dahon nila. Makita nyo mga idol na halos yung aming mga ipil-ipil sobrang kapal, halos natutuyuan na po ng dahon. At yan po yung mga dahon na sinasabog sa inyo, yung mga bunga, natutuyo na yung mga bunga. At pagpatakbo niyan, kusang sumisibol. Kusang sumisibol na rin po, kaya talagang kumakapal po yung aming mga ipil-ipil. Isa pa mga idol, yan din po yung naging dahilan na dati mabababa din yung putol namin sa ipil-ipil. Yan din po yung naging dahilan kaya meron tayong isang baka, yan si putol, naputol po yung buntot, gawa po ng sumabit sa sanga ng ipil-ipil. Dahil nga po mga pahila sa kumpayan yung ating mga alagang baka, kaya kumbaga delikado po sa ating mga baka kung mababa po yung putol natin o tabas natin sa ating kumpayan. At ang nangyayari nga mga idol, dahil nga po nasa loob ng kumpayan ating mga baka, yan po nakita nyo, nagpuputol tayo ng buntot o nung buhok sa buntot nitong isa nating baka para maiwasan po na sumabit. Pag sumabit, pwede pong madisgrasya, pwede pong masugatan yung ating alagang baka. Kapag mababa din mga idol yung putol natin dyan sa ating mga ipil-ipil, maaari po yung ating mga baka na ikis-kis po yung mga katawan nila. Lalo na po yung mga bisiro natin na siyempre yung
yung balat niyan hindi pa ganun kakunat at maaari pong maging dahilan na magkasugat sila. Sabi ko nga sa inyo mga idol, napakahirap pag halimbawa ang ating alagang baka is nagkasugat. Nagiging dahilan po yan ng pamamayat nila, nawawalan sila ng gana ng pagkain, kaya yan po yung iniiwasan namin. At makikita nyo mga idol kung gaano kahawan yung ating mga ipil-ipil. Yan po oh. Sa totoo lang mga idol, yung iba po namin mga ipil-ipil halos pinapatay na namin kasi sobrang kapal po. Sabi ko nga po sa inyo, pag yan po is namunga, halos na paghulog po ng bunga naninibol po yung mga buto ng kusa. Kaya napakabilis po niyang padamihin. Yung ginagawa po namin dyan, pinapatay na po namin yung iba at ang tinitira na lang po namin is yung malalaking puno talaga na talagang itinanim namin. Kasi iniiwasan din po namin na masyadong maggubat, lalo at may mga bisiro po tayong baka na nakaligaw dito. Napaganda rin po kasi na kung halimbawa medyo maluwag, kasi yung mga bisirong baka po mahilig po yung magtatakbo, lalo na sa edad ng mga 2 buwan, 3 buwan, lagi po nung tatakbo ang mga yan. Mamaya po masabit o masugatan sa gawa ng mga puno ng ating ipil-ipil, kaya hindi po namin yan yung iba po pinapatay na namin. At kagandahan mga idol, palibasa pahabol sa kumpayan yung aming mga baka, meron po kami ditong damo lang, itong para ang tawag sabi ng tatay ko dito is Carabao grass, na lumalaki lang po yan hanggang gatuhod ng bata. Kaya yan po yung nakakain din po yan ng ating mga baka kasi pahabol nga po sila sa kumpayan natin. At yung pong yung damong yan napakaganda kasi lagi pong masama-sa yung ilalim ng lupa. Kaya mapapansin yung mga idol, kahit magtag-araw o magtag-ulan, hindi po tayo naubusan ng pangkumpay o pambigay sa ating mga alagang baka kasi nga po gumaganda at sobrang lalago po nung ating ipil-ipilan. At sa mga nagsasabi naman po kung about dun sa mga pabahay, kung may mga pabahay ba daw ang aming mga baka, wala na po mga idol kasi makikita nyo po kung gaano katatangkad na po yung ipil-ipil pag umidad ng halimbawa 2 taon. Sobrang kapal ng mga idol na halos kanlong na yung ating mga baka. Kaya kahit po umulan o umaraw, hindi po talagang mismong naiinitan o nababasa ng masyado o napapaspas ng hangin kung halimbawa may bagyo yung ating mga baka, kasi nga po sobrang kapal at sobrang lago po ng ating mga ipil-ipil. At sa ganun mga idol, basta panatilihin lang po natin na hawan, malinis yung ating kumpayan, is talagang gaganda po yan at lalago po ng sobra-sobra. Hindi na po natin problema ang pagkain ng ating alagang baka. Kumbaga mga idol, sabi nga sa inyo, solve na sa ipil-ipil pa lang, solve na yung aming mga alagang baka. Hindi na namin kailangan gumamit ng mga vitamins o ng mga kung ano-ano para po patabain ang aming mga alagang baka. Itong ipil-ipil mga idol is nalaki po yan ng malaking puno talaga. Halos nalaki po yan ng gahita. Pag lumaki po yan ng ganun, lalo pong mas maganda kasi talagang ang dami na po lalong dahon na halos sa isang puno. Kahit 5 baka is kaya pong pakainin ng isang punong ipil-ipil pagka mga gahita na po yung laki. Kaya po ganyan po yung pag-aalaga namin sa aming ipil-ipil, yung pagtalas. Kasi nga po, habang lumalaki po yan, mas maganda po, dumadami po yung dahon yan. Kaya mas kailangan po niyan ng matibay na puno. Kasi kung mababa lang yan mga idol, is hindi po yan lalago ng maganda. Lagi lang pong suloy-suloy yan. At minsan, pagka halimbawa nakain nga po ng mga bisirong baka o ng mga kambing ng mga ligaw, is maaari pong mamatay. At kagandahan mga idol dito sa ipil-ipil compare dun sa iba natin mga itinatanim na pakain sa baka o kambing, katulad ng halimbawa na pear grass o kaya mais. Ito pong ipil-ipil, isang beses mo lang itatanim. Pag halimbawa po ito napasibol mo, hanggang sa lumaki po ito, habang lumalaki, lalo pong gumaganda yung pakinabang natin kasi habang lumalaki po ito, sabi nga po sa inyo mga idol, habang lumalaki yung puno nito, dumadami po yung mga sanga, dumadami po yung mga dahon. Kaya talagang napaganda mga idol. At ito talaga yung napili namin. Makikita nyo mga idol yung ating mga baka. Talagang ang tataba po, gawa po ng ating pakain. Dito mga idol sa pag-aalaga ng baka o kambing para magtagumpay tayo,
Kailangan lang po natin ng kaunting sipag, tiyaga, pasensya, at syempre diskarte mga idol. Mahalin natin ang ating mga alagang baka at kambing. At pakainin po natin sila ng ayos. Huwag nating tipirin at siguradong bibigyan nila tayo ng magandang kita. Simpleng haplos lang mga idol sa ating mga alaga is talagang napakalaking bagay po niyan. So mga idol, hanggang dito na po muna tayo. Sana nabigyan natin ng kasagutan yung mga tanong ng ating mga idol dyan. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa mga silent viewers natin dyan. Happy farming mga idol! Please like, comment, and share!